Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Deang Hirang dito sa Lungsod ng Davao. Pag-uusapan po natin itong libreng sakay na programa ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Alam mo, kitang-kita po natin ang kahirapan ng ating mga commuters at makikita po natin ito sa Metro Manila, Cebu, Davao, Cagayan dahil lang po sa kakulangan ng sasakyan. Lalong-lalo na pag early morning. Nung nasa Manila ako nag-work as early as 4:35, yung mga tao naghahabol ng jeepney para lang makasakay. Early morning sa umaga yon. Minsan nakakabit sila, no? Pinipilit ng sarili dahil sa para makaabot lang sa work. And makita mo yung pila. The other concern na nakita natin dito ay yung traffic. Pag inabot ka ng 7:08 to 6:37, wala na. Abutin ka na sa kalsada 7:38, mahirapan ka na po makarating on time sa paruruunan mo. Kaya yung ibang ginagawa nila, maaga sila umalis sa bahay, then pagdating sa opisina, nakapark yung sasakyan, minsan nagnanap sila, power nap, parang tulog sandali, isang oras, then after that mag-uopisina. Nagawa ko po yun. Pagdating ko early, tulog ako sandali, mga 30 or isang oras. Tama-tama, 7:38, kakapi ka na, then eventually 8 o'clock mag-uopisina. Ganun po kahirap sa transportation sector dito sa ating bansa. Paggabi naman, pila rin yan. 6, 7, iba inaabangan nila late ang uwi para wala ng traffic. But again, yung walang mga sasakyan, ayun pa rin, naghahabol pa rin. Now, nakita po ng ating Vice Presidente itong problema na ito. And, kahit sa kakulangan ng kanyang budget, ay tinuloy pa rin niya yung libreng sakay program ng Office of the Vice President. At ito ay pang-8 ito na libreng sakay program, pang-5 sa Metro Manila. Yung iba are operating in Davao, Cebu, Bacolod. And the bus, which can accommodate 13,700 passengers, is equipped by Wi-Fi and comfortable seating with table. So, parang, doon ka na pwedeng mag-Wi-Fi, mag-work, meron ka ng table doon sa ginawang sasakyan ng Office of the Vice President. Napakaliit na, kung titingnan mo, napakaliit na bagay in terms of number of vehicles sa requirements ng buong Pilipinas. But nakita ng ating mahal na Vice President dito na kahit kaunti ay makatulong sa sambayan ng Pilipino at ito yung kanyang ginagawa. Office of the Vice President, Sara Duterte, ay nag-provide ng mga libreng sasakyan para sa ating mga commuters. Ito po dapat ang tingnan ulit ng ating gobyerno. And during the time of President Rodrigo Duterte, talagang inanapan yan yung infrastructure program, yung coastal road, tabi ng dagat para mabilis. Makikita niyo sa Cavite, makikita niyo sa Northern and Southern Luzon. Binubutasan po lahat para mapadali lang yung transportation. Yung airport, pinalaki, pinalawak, pinaganda ng ating mahal na dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito po is with the purpose of decongesting development and being center of development, yung mga syudad po. Kasi lahat nagpupuntahan sa syudad hoping na magkaroon ng opportunities to find work, makahanap ng trabaho. Yun po yung ginagawa ng ating mga kababayang Pilipino. But dahil lang po sa dami po natin, kahit merong investment na pumapasok, ilan lang po ang nabibigyan ng opportunity to work. So therefore, ang ginawa ng ating mahal na dating presidente is to develop outskirt area, provinces, regional development centers, para to decongest the central Luzon, Mindanao, Metro Manila, Davao, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, para po ma-expand doon sa ibang area. And to mitigate the problem of commuters, yung sasakyan po. Kaya isa sa mga ginawa ng ating Vice Presidente is yung libreng sakay ng Office of the Vice President program.
na sa ngayon ay makikita sa ibang cities, Metro Manila, 5 sa Metro Manila, and you have Davao, Cebu, and Bacolod. Nagsiserve po ito at ito ay nanggaling kay Vice President Sara Duterte ng ating bansa. Hanggat sa muli, congratulations OBP sa napakagandang programa, Libreng Sakay program. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Till next time, ang ganda po ng Pilipinas. Maganda po ang ating bansa. Mahalin po natin ito. A political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.